Welcome back mga ka-curious. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang isang kakaiba at nakakaintrigang kaso ng isang serial killer na madre na si Cecile Bombeek. Kilala sa tawag na Sister Godfrida, ang tinaguriang killer nun ng Belgium. Una, marami ang nagulat sa alegasyon laban kay Sister Godfrida dahil kilala kasi siya sa nayo nila na isang nererespetong madre. Ngunit sa huli ay napatunayan ang kanyang kasamaan at hinihinalaan ng mga otoridad na maaring umabot ng mahigit 20 katao ang kanyang mga naging biktima. Naging malaki itong iskandalo noon sa Belgium dahil nga isa pang alagad ng Diyos ang gumawa ng krimen. Ang kanyang kwento ay nagkaroon pa ng film adaptation na pinamagatang Killer Nun. Kaya samahan niyo ako muli at isa-isahin natin ang kaso ni Cecile Bombeek, aka Sister Godfrida. Taong 1933, nang ipinanganak sa maliit na Belgian village ng Overmeer, si Marie Godfrida Cecilia Bombeek. Lumaki naman siya sa isang mahirap ngunit reliyosong pamilya. Kaya bata pa lang siya ay ninanais na niyang maging isang madre balang araw. At noong siya ay isa ng kabataan, ay pumasok siya sa Apostolic Congregation of Holy Joseph at nag-train siya dito sa pagkamadre. Inilarawan naman siya ng makasamahan niya na isang masipag na dalaga. Dahil maliban sa pagtitraining niya sa pagkamadre, ay nagpa-part-time din siya ng trabaho sa Old People's Retirement Home sa Nayon. At paglipas nga ng mga taon, ay naging isa na siyang madre. At kalaunan, siya ay tinawag ng Sister Godfrida. Hindi nagtagal, si Sister Godfrida ay nagkaroon ng magandang reputasyon. Nire-respeto din siya ng mga kakilala at mga kasamahan niya. Ito ay dahil na rin sa kasipagan niya at magandang leadership. Kaya mabilis ding tumaas ang kanyang ranggo. At ilang taon din niyang nirepresenta ang kanilang church order at mga church missions sa loob ng mga hospital at mga komunidad. Kaya hindi lang siya naging respetado sa loob ng congregation, kundi maging sa nayo nila. Late 60s naman hanggang mid-70s, nang siya ay inappoint ng church head nila na maging geriatric manager sa isang public hospital sa Wetteren, Belgium. At siya ang nagsilbing tagapamahala sa pangangalaga ng mga elder patients dito. Madre siya na at the same time ay isa ding nurse. Naging maayos pa sana ang takbo ng trabaho niya dito. Subalit isang araw, ay nakitaan na lang si Sister Godfrida ng karamdaman na maaring isa sa dahilan ng pagbabago ng kanyang pag-uugali. Nagkaroon siya ng matinding pananakit sa ulo hanggang sa ito ay napapadalas na. Kaya ipinasuri siya ng kanyang mga kasamahan sa doktor. Subalit hindi nakita ng doktor kung ano ang cause ng kanyang karamdaman at niresetahan na lang siya ng painkiller. Ngunit ang gamot na to ay mas lalo lang nagpalala sa behavior ng madre. At kalaunan ay inabuso na ni Godfrida ang pag-inom sa gamot na to hanggang siya ay nalulung na. Hindi rin ito nakatulong sa kanya dahil bumabalik pa rin ang pananakit niya sa ulo. Kaya nagpatingin na siya sa isang neurologist at na-diagnose siya na mayroong malignant brain tumor. Napaka-aggressive ng uri ng sakit na to, kaya kinailangan siyang isailalim agad sa operation noong 1974. At matapos nito ay dineklara na naging successful ang kanyang operation. Pero isang araw ay bigla na lang bumalik ang pananakit niya sa ulo. At napansin na lang ng mga kasamahan ang pag-iba ng pag-uugali ni Sister Godfrida. Kaya muli na naman siyang pinasuri sa doktor. At siya ay naresetahan ng ibang uri ng painkiller. Ito ay isang heavily sedating morphine derivative. At pinayuhan siyang uminom lang nito on a limited basis. Kaso, noong bumalik na si Sister Godfrida sa ospital, ay hindi pa rin siya nakitaan ng magandang pagbabago. Hindi na rin siya nakapagtrabaho ng maayos. Nawala na ang pagiging devoted niyang madre at nurse. At tulad nung una, ay inabuso na naman niya ang paggamit ng gamot hanggang siya ay nalulung na. Lihim na siyang bumibili ng supplies ng morphine. At umabot pa siya sa punto na nakukulangan na siya. Kaya dahil dito, ay umabot na ng malaking halaga ang nilustay niyang pera para sa gamot na to. At may mga times pa na pinekay niya ang mga prescriptions para lang makakuha ng supply ng gamot.
Maliban dito, ay naging alcoholic na din siya. Ang head naman nila ay nagbulag-bulagan na lang sa naging behavior ni Godfrida. Pero maliban sa pagkalulong niya, ay gumagawa na din siya ng makalaswaan. Maraming beses na siyang nahuli na binabastos niya ang ilang mga female staff. At nagkaroon pa siya ng intimate na relasyon sa isang kasamahan niyang madre na nagtuturo din sa public school. Ngunit hindi lang nakatuon sa mga kababaihan si Godfrida, dahil nagkaroon din siya ng intimate na relasyon sa isang retired missionary priest. At pilit namang itinatago ni Godfrida ang mga affairs niya. Kaso, may ilan na din palang mga nakaalam na mga kasamahan niya. Dahil may mga nakakita na pala sa kanya na dinadala niya ang kanyang mga karelasyon sa mga fancy restaurants at mga cafes. Subalit ang mas nakababahala ay kapansin-pansin din ang kakaibang ikinikilos ni Godfrida sa mga pasyente. 3 beses na pala siyang nahuli ng mga staff na idinidikit niya ang kanyang katawan sa mga elder patients. Lalong-lalo na kung pinapainom niya ang mga ito ng tubig o gamot. At sa paglipas pa ng mga buwan, ay may mga nakapansin na din na bigla na lang nawala ang mga cheque at cash. Naging ganid na si Godfrida. Ninanakaw din niya pati properties at savings ng kanyang mga pasyente. Taong 1977 na nang magsimula ang mga nakakaalarmang insidente sa ospital. Sunod-sunod na lang ang misteryoso at kaduda-dudang pagpanaw ng mga pasyente. Isa sa mga ito ay ang pasyenteng si Leon Mathes. July 29, 1977, noong nagreklamo si Mathes tungkol sa kanyang digestion matapos niyang kumain ng breakfast. Kaya binigyan siya ng gamot para dito through injection. Ngunit ang nag-administer nito sa kanya ay si Godfrida. At sa hapon ding to ay bigla na lang pumanaw si Mathes. At ilan na sa mga nurse ang nagduda sa mga sunod-sunod na pagpanaw ng mga matatandang pasyente. Kaya isinulat nila sa kanilang mga diary ang mga kaduda-dudang kaganapang to, kabilang na ang extremal treatment at mga abuso ni Godfrida sa mga pasyente. Ilang beses na din kasi nilang nahuli ang madre na binubunot nito ng malakas ang mga catheter tubes sa bladder ng mga pasyente. At iniiwan lang niya ang mga ito na namimilipit sa sobrang sakit. Ang sunod-sunod na mga kaganapang to ay isinumbong na ng mga nurse sa chairman ng ospital. Ngunit hindi ito naniwala sa kanila. Iniisip lang nitong pinagbabalakan lang daw nila ng masama si Sister Godfrida. Walang ginawang aksyon ang chairman, kaya mas lalo lamang madadagdagan ang mga biktima. At noong August 1977, ang pasyenteng si Irma D. Baker ay ilang gabi nang nag-iingay at nahihirapang makatulog. Kaya noong August 14 ay binigyan na ito ng gamot at si Godfrida din ang nag-administer ng injection. Pero sa gabi ding to ay bigla na lang ding pumanaw si Irma. At sa pagkakataong to ay saka lang nabahala ang chairman ng ospital. Dahil umabot na pala ng more than 20 deaths ang record sa ospital sa loob lang ng 1 taon. At ang bilang na to ay napaka-alarming na. Mas mataas pa kasi ito compared sa ward's annual average na 13 lang na pagkamatay. Ngunit ang chairman ay hindi pa rin niya isinuplong sa mga pulis si Godfrida. Sa halip ay pinadala lang niya ang madre sa rehab facility. At inutusan pa nga niya ang mga staff at mga nurse na ilihim na lang daw ang mga insidenteng to. At nakipagtalo pa siya sa lahat. Wala pa daw kasing nagkaroon ng skandal noon sa ospital. At ang ginawa daw ni Godfrida ay hindi na ma-reverse pa. Noong nasa rehab na ang madre, ay bumalik na sa dati ang sitwasyon sa ospital at wala na ding nabalitang mga suspicious death. Kaso, 4 na buwan lumipas mula sa rehabilitation ni Godfrida, ay nagpadala siya ng Christmas card sa mga kasamahan niya sa ospital na may nakasulat pang "See you soon". Plano pa kasi niyang bumalik sa dati niyang posisyon. Dahil dito, muli na namang naalarma ang mga staff at nurse. Kaya sila na mismo ang gumawa ng solusyon para mapigilan nila si Godfrida. 3 mga nurse at staff na ang lumapit kay John Paul DeCourty, isang general practitioner. At isinumbong nila ang mga suspicious death sa ospital, theft at addiction ni Godfrida. Ngunit hindi ito agad naniwala sa kanila. Humingi muna ito ng proof tungkol sa aligasyon nila sa madre. At napatunayan na nga ito ni DeCourty
nang ang agent monitoring na ng pharmacy sa rehiyon ay kinumpirma ang pamimeke ni Godfrida sa kanyang mga prescription. Napatunayan din na umabot na pala ng mahigit $30,000 ang ninakaw ng madre para lang masuportahan ang kanyang morphine habit. Kaya mismong si DeCourty na ang nag-instigate na paimbestigahan na si Godfrida at nakumpirma din ang mga murder incidents sa ospital. Hinihinalaan din ng mga investigador na maaring nasa 17 to 20 plus deaths ang nalink kay Godfrida. At noong February 10, 1978 ay formal nang inaresto ang madre. Una naman siyang kinasuhan ng forgery at theft at nadagdagan pa ito ng murder charge nung umamin na siya mismo sa kanyang krimen. Subalit, 3 murder counts lang ang inamin ni Godfrida out of 20 plus murder crimes na aligasyon sa kanya. Ayon pa ng madre, masyado daw maingay ang 3 tuwing gabi at pinapahirapan daw siya ng mga ito. Kaya ang ginawa niya ay tinurukan niya sila ng maraming dosage ng insulin. Pero iginiit pa niyang hindi daw niya tinapos sila sa marahas na paraan at hindi daw nagdusa ang 3 sa kanyang ginawa. Matapos naman siyang makasuhan ng murder, ay nagpadala muna ang judge ng mga crew sa graveyard para i-exhume o hukayin ang mga bangkay ng 3 biktima, pati na rin ang iba pang posibleng mga biktima ni Godfrida. Matapos nito ay tuloy-tuloy pa rin ang investigasyon at pagsusuri sa madre. Ngunit noong 1978 ay kinumpirma na ng mga eksperto na mentally insane si Sister Godfrida. Kaya hindi na magiging posible pa ang public trial sa kanya. At matapos nito ay ipinadala siya sa isang psychiatric institution. Marami namang nagulat sa kwento ni Godfrida at kalaunan ay siya ay binansagan ng Killer Nun of Belgium. Nirelease naman siya dito noong 1990 at matapos nito ay bumalik na siya sa kumbento sa Wetteren. At nung tumanda na siya ay inilipat na siya sa isang retirement home at dito na siya namalagi hanggang sa huli niyang mga taon na nasa estado na ng demensya. Year 2019 naman nung siya ay pumanaw na sa edad na 86. Ang kanya namang burial ay dinaluhan lang ng isang pari, dean at mortician. At wala ni isang pamilya. At dito nagtapos ang kwento ni Sister Godfrida, ang tinaguriang Killer Nun ng Belgium. Hanggang dito lamang mga ka-curious. Maraming salamat sa lahat na nanood at patuloy pa rin tumangkilik sa Pilipinong Curious. Maraming salamat kay Bayna Saglayan, Marichay, Nars Alina Jafor, Koz, Orea Baca, Sara Gazi, Ruel Cabonillas, Sofia Pineda, Tereseta Arpon, Maria Elsa Ramos, Tonton Balahadya, Alina Freles, Maria Rosbel Ogali, Kijana Tablak, Lods Tiniso from Saudi Arabia, Christina May, Katuwang Vlog from Saudi Arabia, Ray Vargas, Bilog Maldito, Jairip Megkampong, Maria Rebs Yuga, Margaret Games, Party PU, Erwin Baro, Mark Metra TV Channel, Loy Valiente from Riyadh, at Tropang Disangers ng Gataran, Cagayan.